Okay, we're on the third part of the 7 series, no? A 7-part series ng I Am na gustong ituro sa atin ni Pastor Rafi, no? Okay? Kasi maganda ito. Magandang maunawaan natin sino ba talaga, ano ba yung mga declarations ng Panginoong Jesus sa kanyang sarili so that we will be able to understand fully ano yung mga benefits ng mga declaration ng Panginoong Jesus sa atin, no? Sa kanyang sarili para sa atin. Okay, ano yung una na I am? Come on, come on. I am the bread of life. Last week, last Sunday, anong ating tinalakay? I am the light of the world. Ngayon naman, gusto kong ipakilala sa inyo ang Panginoong Jesus bilang door. Jesus is the door. Sabi mo nga sa katabi mo, pintuan. Excited ka na ba sa usapang pintuan? Come on! Excited ka na ba sa topic about the door? Ay, parang wala pa rin talagang energy. Ano ba naman yan? Excited ka sa topic na door? Eh kasi, pag naisip nating door, pasukan lang, labasan lang. No? We don't see any much, no? Much significance when we talk about the door. Pero si Jesus, ang ganda ng emphasis niya rito, no? Okay, let's all read this, no? John 10, verses 7 to 10. Okay, can you show that? Alright, sige. Sabayan niyo ako, ha? Sabay-sabay tayong magbabasa ng salita ng Panginoon. Okay? 1, 2, go. So Jesus again said to them, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. Okay? Alright. Napaka-popular nung John 10:10, no? It's always na ituturo sa atin. Sige, I want to show you an image, okay? A picture of a sheep pen. Kasi may pinanggalingan to, no? Bakit sinabi ni Jesus, bakit niya diniklara na siya ay pintuan? Okay? Alright. Yan, no? Clear naman siya, no? Okay, sa panahon ni Jesus, sa Middle East, no? Very common niya na ginagamit ang salitang shepherd at saka sheep. Okay, sa Tagalog, pastol at tupa. Alright? Pag sinabi kasing shepherd, normally that refers to a leader. And then yung sheep, mga followers. Very common yan. Lagi nilang ginagamit, lalo na nung panahon ni Jesus. No? And so I want you to see this. This is a sheep pen, kawan sa Tagalog. No? Alright? Ayan, no? Okay. Balikan nga natin yung image. Ayan, no? Okay, this is another picture. So nakikita nyo, ano to, no? Walled enclosure na ito ay yari sa bato, sa mga stones, okay? Nakikita nyo kung gaano siya kalapad, no? Diyan sa gitna, and nakikita nyo naman yung mga sheep, diba? Yung mga tupa. Diyan nakatago, diyan nakakip ang mga sheep, no? Ang mga tupa na inaalagaan ng shepherd. Now, diyan sa sheep pen na tinatawag, merong isang mama, ayaw nang masyadong mag-ano nito. Ayan, no? Okay, nakikita nyo yung red mark, no? Yung red dot. Okay, ito yung door na tinatawag. And then there's a doorkeeper. Okay? Watchman siya. Siya yung nagbabantay dito sa mga ships, no? Sometimes, ang doorkeeper, siya na rin yung shepherd. Actually, si Jesus, no? He referred to himself. He declared, no? That he is the good shepherd. Pero hindi ko yan tatapik ngayon. Kasi si Pastor Rafi magtuturo niyan, no? For next week. I think next week yan. But I'd like to emphasize now yung declaration ni Jesus as the door. Okay. Now, itong shepherd or doorkeeper, no? Oftentimes, siya na rin yung pinakapintuan. Okay? Siya yung pasukan at labasan nitong mga sheep for protection. Alright? For protection, for feeding, ganyan, no? Lahat ng gustong pumasok dito sa sheep pen, dadaan dyan sa door na yan. Dadaan sa kamay nitong doorkeeper, no? And so Jesus declared, I am the door.
Alright? So ano bang makikita natin dito, no? Jesus kasi declared, I am the door. Now, marami pong hindi mananampalataya, mga unbelievers, no? They say na, halimbawa, pagka ikaw nagsabi, Jesus is a door. Okay? Hindi nila yan magiging concern, hindi yan magiging problem. Alright? They will just think na, it's okay, it's fine, no? Kasi si Muhammad, no? Si Muhammad mismo, he claims that he is also a door. Si Buddha, ganun din. He is a door, no? Actually, pati ang nature. Nature claims that it is the door. Alright? Lahat ng religions, it leads, no? It leads to God. And seemingly, there are many doors. Nasusundo natin? Nasusundan ninyo? Okay. Pero pagka sinabi ng isang Kristiyano, pag sinabi natin na si Jesus, na si Jesus ang pintuan at ang tanging pintuan, nako kapatid, maa-accuse tayo. Anong accusation sa atin? Bias. No? Pero that's the truth. Jesus is the door. Siya ang tangi at totoong pintuan. No, magandang maunawaan natin, church, alright? Na magandang maunawaan natin that through Jesus, you will find three things. Kagaya ng sinabi ng John 10 verse 9. Can you show the verse again, please? John 10 verse 9. Kasi maganda emphasis ni Jesus, no? I am the door. If anyone enters by me or through me, he will be what? And he will be what? He will go in and out, and he will be what? Okay, he will find pasture. Yan yung mga gusto kong i-emphasize ngayon, no? Sabi ni Jesus, if anyone enters by me, he will be saved, or he will be kept safe. Now, through Jesus, we will find salvation. Okay? We will find salvation, we will find safety, or kaligtasan sa Tagalog. Amen? Okay, now, yung pagsisiguro ng bawat isa sa atin, no, sa ating kaligtasan ay isa sa pangunahing layunin o hangarin natin. So, habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo. Amen ba? Gusto natin safe tayo. Right? Tama? Sino yung gusto na laging nasa panganib siya? Magtaas ng kamay. Bibilib ako sa iyo, kapatid. Alright? So, ano yan, no? It's a natural tendency that all of us, we want to be safe. Okay? We want to feel safe. Kasi pag alam natin na nasa safe side tayo, that we are safe, we have peace of mind. May kapayapaan tayo. Tama ba? Okay. Pero ang realidad, kapatid, no, sometimes hindi tayo aware na nasa unsafe side tayo or nasa unsafe spot na pala tayo, no? Na nanganganib talaga tayong mahulog, nanganganib tayong mapahamak. Now, when do people feel unsafe? Kailan ba nalalaman, no? Kailan mo nafe-feel that you are unsafe? Di ba pag may danger, may panganib? Is that an amen? Ano pa? Kapag may uncertainty, kapag merong darkness, kapag merong, when you go beyond the limit or the boundary, ano pa? When we lose control, we feel unsafe, right? When we don't use our common sense, we feel unsafe, right? Amen. Halimbawa, I'll give you some examples. Napadaan ka sa dilim, walang tao, safe, unsafe. Unsafe, di ba? Anong panganib? Pwedeng ma-rape ang babae. Tama? Ang lalaki. Ano? Pwede rin ma-rape ang lalaki. Kala nyo ba? Di ba? Tama ba? Pwedeng mapagtripan. Amen ba? Ano pa? Hindi mo maalala yung kalan na ginamit mo, yung kalan nyo sa bahay, umalis ka. Nakasara kaya o nakabukas? You feel safe or unsafe? Unsafe. Eto pa, yung 1 week na sa mga married, no? 1 week na, hindi ka pa rin dinadatnan. You feel unsafe, right? Bakit? Ano ang, if you will call it panganib, no? Okay? For those na ayaw pang magkaanak, pero dun sa mga gusto na magkaanak, hindi yun something that is parang danger, no? Tama ba? Amen? Ano pa? Yung marami kang incomplete na project sa isang major subject, you feel safe or unsafe? Unsafe, no? Ganun talaga. Okay?
Now, ang ating safety, ang ating kaligtasan, nakadepende kasi yan, kapatid, no? Nakadepende yan sa kung ano yung pinapapasok mo, no? Pinapapasok natin sa ating buhay, tapos kung sino yung wini-welcome natin sa ating buhay, tama? At kung bakit natin pinag-i-stay ang mga ito sa atin. Amen? Okay? Dapat maunawaan natin yan, no? Yung safety natin, nakadepende sa kung ano yung mga pinapapasok, wini-welcome natin sa buhay natin, even mga people, no? Alright? Tapos, bakit ba natin pinag-i-stay ito sa atin? Amen? Okay. I wanna emphasize this, no? We become with who we welcome. Amen? And by what we welcome in our lives. Huwag kang magtaka, kapatid, no? Kung baon ka sa utang, dahil sa panay ang hunting mo sa Shopee ng mga sale. Panay ang pamain mo sa mga live selling. Okay? Or, tambay ka ng tambay sa SMGC, no? At iniispatan mo kung ano, what's new sa SM. Okay? So, ano ang danger nun? Mabaon talaga sa utang. Amen? Alam mo, BI yung kasama mo. O yung kaibigan mo. Ano yung BI? Bad influence, di ba? At pagkasama mo siya, napapatrouble ka. Pero dahil cool siya no? Cool siya, tingin mo cool siya. So, go ka pa rin sa kanya, no? Pero ang mahirap, pag na-influence ka na niya. Amen ba? Now, I also want all of us, no, to understand, pagdating sa safety, nangangailangan to ng limits, ng boundaries. Safety entails limits and boundaries. Kailangan may boundary, may harang, may hangganan. Amen. Kasi pag sumigi ka ng sumigi, anong nangyayari? Ang taas ng danger na mapahama ka. Amen? Kaya nga, sa usapang safety, hindi pwede yung mga salitang malay mo. Try natin. At maraming taong gano'n, di ba? Is that an amen? Lalo na ang mga risk takers, no? Madalas kasi, tumataya tayo, no, sa mga tingin natin na it feels good, yung mga ganong situation, no? It feels good, no? Nakakasakalam, no? Tama? Yung mga high-risk adventures sa buhay natin. Now, kung yung mga adventures natin na pinupuntahan natin, no, na pinapasok natin, would lead to an increase of our faith, abay, gora tayo dyan. Amen? Tuloy-tuloy tayo dyan, no? Pasukin natin yan. If we are risking our life or anything else in our life, no, for something that will bring glory to God, kapatid, push mo yan. Push mo yan, te. Okay? Pero, if this something will bring danger, no, or sorrow sa atin, huwag na nating pasukin. Amen? It is better to not go than to say sorry or to be sorry. Tama po ba? Nandyan pa po ba kayo? Nandyan pa po ba kayo? Amen. For example, ano ba yung mga bagay, no, na pwedeng mag-put sa atin sa danger? Kanina, in-identify ko na, no? Pero let me just expound on this, no? Ang hilig mo mag-eat out sa labas. Sino yung mga ganyan? Ang hilig kumain sa labas, madaling araw na. No? Ang mga kabataan, ewan ko ba kayo ngayon? Grabe, mga tropang gising. No? Tama. Kung kailan madaling araw doon, nagugutom. Tama. Marami nakaka-identify. No? Hindi nasasatisfy sa hapunan sa bahay. Ang gusto pa kakain sa labas. You're putting yourself in danger. Amen? Ano pa? Itutuloy mo pa rin kaya yung relationship mo sa jowa mong afam? Kung naalaman mo na siya ay may karelasyon o merong ibang pamilya abroad? Ano pa? Yung aware ka sa danger ng dark web? O, sino nakakaalam ng dark web? Ayan, may mga nakakaalam, no? Tutuloy mo pa ba yan? Papasok ka pa dyan? Kahit alam mo ang taas ng danger, dahil curious ka, gusto mong malaman, what's in it? No? Ganon, no? Alam niyo po ba,
ito daw, dark web, dito daw nagkakaroon ng secret, ano yan web, no? Secret web, di ba? May web, merong sa internet. Yung www. Okay? Pero meron pa raw yun na mas malalim. And that's what we call dark web, no? Nagkakaroon daw dyan ng mga bentahan ng lamang loob, yung mga ganon. So, very risky. Amen? So, papasukin mo pa ba yan? O ito, tatawid ka pa rin ba kahit may nakalagay, may namatay na rito? Come on. At maraming ganyan, di ba? Meron, I don't know kung nandiyan pa yan sa EDSA, no? Dati kasi, ano yung nakalagay? Nakamamatay dito. Pero binago nila kasi may mga namatay na. Okay? Huwag kang tatawid. Bawal tumawid dito, may namatay. May namatay na. Pero ang tanong, ikaw ba, magre-risk ka pa rin ng life mo? Para lang sa ano mo, no? Para mapabilis. Maraming ganun kasi nag-shortcut Tama? No? Gusto nila mapabilis, gusto nilang hindi ka ma-hassle pag akyat doon sa anong tawag mo doon? Footbridge, no? Pero, yun, ang posible mangyari sa inyo, no? You will put yourself in danger. Sabi nga nila, curiosity kill a cat. Naniniwala kayo doon? No? Pagka masyadong adventurous, pagka masyadong makati yung mata, no? Okay? Gusto mong malaman, no? Gusto mong ma-discover, gusto mong ma-experience sa mga new things. But again, curiosity kills a cat. Wala namang masama, no? If we desire to know or experience new things. Pero maging maingat talaga tayo. Dapat talagang maging maingat tayo sa mga desires na pwedeng humatak sa atin, no? Palabas sa relationship natin sa Diyos. Bakit? Tanungin mo, bakit? Kasi maraming deceiving doors. Maraming mga misleading doors, mga kapatid. Ito yung mga pintuan na nakakapeke, na fake news pala. Alright? Ito yung mga ililigaw ka, no? Or ilalayo ka sa tamang destination. Or worse, mahihirapan kang ilabas. Let's see this. Not that one, yung sa bus. Okay. Kita niya ta? Itong picture na ta? The driver was following Google Map. Nasaan siya? Grabe. Diba? Grabe siya, Pinilit Kita nyo? Ang linaw, diba? Ng picture. Pinilit niya, ng driver. Bakit? The driver was following the Google Map. Ang problema, si Google Map, hindi updated. Kaya ayan ang kinalusutan niya. At marami po sa atin ganyan. Parang yung driver, no? Nire-risk yung buhay natin. Nire-risk yung testimony natin. Nire-risk yung reputation natin. Nire-risk yung health natin. Bakit? Kasi nga, new things No? Curious ka sa new things. Amen ba? What lesson can we learn from this? Come on. What lesson can we learn? Maraming napapahamak at naliligaw sa mga maling akala. Amen? Akala kasi nung driver, maaasahan si Google Map. Si Google, nagkakamali din. Naniniwala ba kayo doon? Nagkakamali din, no? Amen? Kaya dapat talaga, tayo matalas, no? Ano ba yung mga, let me just give some examples, no? Ng mga misleading doors. Yung mga pinapasok natin, tapos, peki pala. Hindi pala tama, no? Okay? Na naililigaw tayo. Barkada kaya? Come on, barkada kaya? Tingnan mo yung katabi mo, barkada mo ba yan? Barkada mo ba? Wala pong masama sa mga barkada. Pero merong mga barkadahan na iba ang ginagawa. O yung ginamit ko na term kanina, BI, bad influence. Imbis na mapabuti ka, alam na ang kapupuntahan mo. Amen? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Mukha bang, ayoko sabihin BI, mukha bang mabait?
Yan katabi mo, yan na lang. Mukha ba, come on. O, yung mga nasa taas, yan katabi mo. Mukha ba mabait? Mukha ba mapagkakatiwalaan? Ha? Mukha bang pwedeng utangan? Alright, sige. Barkada, maling door, no? Piliin natin talaga yung mga tao, no, na sinasamahan natin. Kasi tayo naman talaga makaka-identify kung dinadala tayo sa kasamaan o hindi eh. Ang problema, pag in denial tayo, kasi mahal natin siya eh. Mahal natin sila eh, no? Sila lang naman nakakaintindi sa akin eh. Naku, may paganyan ka pa. Pero actually, alam mo na ang ginagawa sa'yo, no? Unti-unti. Ang mga maling barkada, these people draw us out sa relationship natin sa Panginoon. Amen? Ano pa? Anong mga maling door or deceiving door? Yung mga wrong relationships kaya. Yung, alam mo naman na meron na siyang girlfriend, pero gusto mo pa rin, umano. Diba? Gusto mo pa rin na itry, no? Paano kung si babae o si lalaki, patulan ka? Paano yun? Di tatlo na kayo. Tama? No? Meron ng love triangle. Ang hirap kayang lusutan ng love triangle. Ang dami nasasaktan. Tama? Tama ba? Okay, no? O kaya yung mga untimely relationship, yung hindi pa dapat pero pinipilit. No? Yung hinog sa pilit, marami pong ganun. Diba? Ayan, marami nagtatama. Tinatamaan kaya tama ng tama. Tama ba? Okay. Kaya talaga mga kapatid, o church, GTC, kailangan talaga na sikapin natin na dumaan tayo sa Panginoong Jesus. He is the door eh. Siya yung tamang daan o tamang pintuan. Para saan? So that we will be saved, kapatid. Para tayo maligtas. Yun ang aim natin. Kaligtasan natin, no? From going into the wrong relationship. Right? No? Magantay kasi tayo. Lalo na sa mga kabataan, no? Amen? Okay? Kasi pag pinipilit natin, it will lead to the wrong action, wrong decision, no? Amen? Wrong, ano pa? Choices. Okay, listen to this. Kaya po, church, napakahalaga, every single day pumapasok tayo sa presence ni Lord. Saan? Sa pamamagitan ng ating mga devotions, ng ating prayer time. Amen? Actually, sa totoo lang, no, baka nakukulili na yung tenga nyo. Every time na merong nag-speak dito, nagtuturo dito, nagpapahayag ng salita ng Panginoon, lagi pinapasok yung devotion, yung quiet time. No? Pansin nyo? Pansin nyo? Laging ine-emphasize. Come on, bakit ganyan tingin nyo sa akin? Parang ang sama. Come on, di ba? Ine-emphasize. We cannot overemphasize doing the devotion. Kasi ang laki ng ginagawa nito sa ating mga buhay. Amen ba? Bakit? Whenever we do our devotion, every single day of our life, nagkakaroon tayo ng wisdom, nagkakaroon tayo ng guidance. Amen? Nagkakaroon tayo ng tamang pag-iisip, no? Sa mga bagay na may appearance of good, pero actually sa likod may evil o kasamaan. Ang Bible talaga nagtuturo, no, sa atin. Kung ano ba yung mga tinatawag natin ng mga off-limits? Di ba sa mga bahay, sa mga establishments, pansin nyo, may off-limits. No, hindi pwedeng lahat pumasok doon. Authorized person only or people only. Amen ba? Nakakita na kayo doon yung may mga off-limits? O off-lotion lang nakita nyo? Come on. Come on. Di ba meron ganon? May mga off-limits. Bakit? Hindi kasi pwedeng pasukan. Hindi pwedeng pakilaman. Amen? Sa buhay natin ganon din. At ang Biblia, nagsasabi, ano ba yung mga, come on, off-limits, wag kang papasok dyan. O yung mga tinatawag na red flags. Alam niyo yung red flag? Mga kabataan, alam nila yan. Alright. Yung mga stop.
Huwag kang tutuloy. No? Bible, maraming ganyan, no? Sa Bible. 10 Commandments lang eh. Amen? Sa 10 Commandments, 8 dun. Thou shall not, sabi. Red flags yun eh, off limits. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang pahuhuli, sabi ni Pastor Rafi. Hindi po kasama yung wag pahuhuli. Okay. No? Tama. Tama ba? Ano pa? Si Apostol Pablo sa New Testament din, marami siyang tinuro eh. No, halimbawa yung spiritual complacency, no? At marami pang mga bagay. Kaya dapat talaga nagbabasa tayo ng Bible every single day. Amen? Sa umpisa lang po, mga kapatid, no? Parang medyo mahirap, parang hassle kasi you will build it into your own schedule. Pero pag nakasanayan mo, hinahanap mo na, addicted ka na eh. Amen ba? Okay, kaya nga ang Bible, kapatid, no, hindi lang dapat may lugar sa bahay nyo, dapat may lugar din sa buhay mo. Amen? When we choose to feed our minds with the Word of God, no, every day, kesa sa newsfeed sa FB o iba pang social media platforms, no, mas nagiging aware kasi tayo sa katotohanan. Right? Sa totoo lang, no? O sa truth na tinatawag, no? Ano ba mga truths yan? Halimbawa, truth about yourself, for who you are, for how God created you, no? You are created in the image of God. Kaya dapat yung katawan natin, pinipreserve natin. Tama ba mga babae? Women? No? Hindi basta-basta pinapahawak sa kung kani-kaninong lalaki. Amen? Dapat, ito, I always use this an illustration, no? Dapat tayo mga babae, lalo na ang mga single women, no? We need to value ourselves as something like a diamond ring. Okay? Parang isang diamante. Na, di ba ang diamond ring, nakalagay sa isang eskaparate? Tama? Tama sa mga jewelry stores? Is that an amen? Amen, di ba? Hindi yan nakalabas, hindi yan nakabuyang-yang. Nandun siya sa loob. Na ang ginagawa pa ng sales lady, kapag interested ka doon sa diamond ring, bubuksan pa, nakasusi yun eh. Tama? No? Bubuksan, tapos hahawakan, ipapakita sa'yo, pero yung mata nun, nakamasid sa'yo. Bakit? Ay grabe, napakamahal. Single women, you should see yourself as something like a diamond ring also. Amen? Hindi ka pwede basta-basta hawakan. Amen? O ba't parang lumulungkot yung mga single women dito? Come on. Pinaprocess nyo ba? Dapat ganun ang pagtingin natin sa ating mga sarili. Na mahahawakan ka lang the moment binili ka. Or kung interested sa'yo talaga. Amen. Amen. All right. Sige. Okay. Pag nauna nating i-feed kasi yung ating isipan, etong mind natin, ha? O, listen, everyone, no? Pag nauna nating na-feed yung isipan natin, no? Okay, na mga bagay na wala sa Panginoon, ang nangyayari talaga, nako-confuse tayo, nadideceive tayo eh. Amen? Halimbawa, social media. Okay, ano ba yung mga nasa social media? FB, TikTok, ano pa? Ano pa? Hindi ako masyadong sa social media. Okay, Twitter. Meron pa isa. Anong tawag? Instagram, yung IG. Okay? At just sa social media, SOCMED na nga lang, nahirapan ako. Okay, just sa SOCMED, meron tinatawag ng mga influencers. Right? Tama ba? May mga influencers. Alam niyo, wala namang. Actually, ang presentation ng mga influencers maganda. Nagpo-promote ng mga positive things sa buhay natin, no? Pero merong appearance of evil doon. Okay? I want you to listen to this, ha? Kasi sometimes may mga SOCMED influencers, no, na ang content nila body standards. No? Dapat sexy, maputi, no? Makinis. Amen? No? Pagka napanood nyo sa YouTube, right? Tama? Nagbebenta sila ng mga kung ano-ano, no?
Anong implication nun sa atin kung tayo ay viewer or subscriber? Eh di commercialism, no? Or consumerism, or materialism. Kailangan bumili rin ako. Kailangan kasing ganda niya ako, no? Kasing sexy niya ako. Tama? Tama ba? O kaya anong effect nun sa atin? Anong implication nun? No? Na body dissatisfaction. Hindi ka happy sa kung anong meron ka. Eh God created you to be like that. Unique. Tama? Tama ba? Kaya nagkakaroon ng ng unsettled mind pagdating sa sarili. Eh kasi nagpapa-influence tayo. Amen? So yun ang ilan sa mga deceiving doors na dapat nating binabantayan sa ating mga sarili. Amen? Okay, may isa pang napakahalagang katotohanan dito sa first point na to, no? Si Jesus ang kaligtasan. I want you to take note of this, lalo na kapatid, meron bang first-timer dito, mga VIPs natin? Na unang pagkakataon mo na naka-attend ng ganitong pagtitipon? Meron po ba? Can you raise your hand, please? Pakitaas ang kamay. Ayan, no? Welcome to Grace Testament Church. Okay. Mga kapatid, mga first-timers, si Jesus po ang kaligtasan. Okay? Siya ang daan o pintuan sa kaligtasan. Kaligtasan ano? Kaligtasan ng ating kaluluwa. Okay? Jesus is the door to eternal life. Amen. Kaya nga sabi niya sa John 3:16, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa akin. Sinong akin? Kay Jesus ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung gustong i-offer sa atin ng Panginoon, no? Amen? Second point, through Jesus, you will find security. You say it with me, security. Come on, yung may angas naman, security. Yan, ganyan, no? O sa Tagalog, katiwasayan or kasiguruhan. Sabi niya kasi, no, if anyone enters by me, will go in and out. Will go in and out. Now, ito mga question ko sa inyo. Pag ba nag-a-attend ng church, ligtas agad? Di ka sure. Pag ba born and raised sa Christian family, mapupunta na agad sa langit? Di ka sure. Pag bang marami ka ng pera, kasing sikat ka na ni Sandara Park ng 21, kasing popular ka na ni Michael Jordan o ni Manny Pacquiao, or ni Dwayne Johnson, magiging happy ka na? Di ka sure. Tama? Kayo kaya ng jowa mo, forever na ba yan? Di ka sure. Di ba? So you see, church, you see, there are certain things in our life na no matter how hard you try, no matter how hard you try, no matter how great you become, or regardless kung saan ka pa nagmula, kung hindi mo pa pinapapasok si Jesus, si Jesus sa puso mo, hindi pa siya nakatira sa puso mo, sa buhay mo, we still feel empty, and uncertain in life. Wala pa kasing totoong encounter sa Panginoon. Sa Panginoong Jesus, I mean, Okay. Now, tayo naman na nagsasabi na pinapasok natin ang Panginoon sa ating puso, sa ating buhay, kilala na natin siya, And therefore, tawag sa atin, Christian, di ba? Tama? Eh, bakit ganon? Come on. Bakit ganon? Nasa church ka naman. Nagsuserve ka naman. Nag-a-attend ka naman ng mga cell groups. Eh, bakit sometimes, Bakit may mga pagkakataon na parang kasama mo siya? Sinong siya? Si Lord, Hindi yung jowa mo. Okay? Parang kasama mo siya, parang minsan hindi naman. Hindi mo nararamdaman. Let me tell you this, kapatid. Kasi, sometimes, ganito ang pag-welcome natin kay Jesus. Come on. Ay, lumabas. Ayan. Stay a while. Alam niyo po, itong picture na to, frame namin to sa bahay Nung gumagawa ako ng message, nakakita ko to Sabi ko, ay, may revelation to para sa amin. So, ayan, Okay. Sometimes ang tingin natin sa Panginoon, Although,
nakapasok na siya sa buhay natin, no? Kala natin nag-i-stay forever. Pero hindi. Nag-i-stay a while lang. Okay? Nasusundan natin? When we say stay a while, pinapapasok mo o nag-i-stay siya a little longer. Ganun lang. But not forever. Well, ang desire ni Lord, kapatid, church, ang desire talaga ng Panginoon, nakatira siya dyan forever. He wants to live and take over in your life. Okay? Huwag kasi nating tinatrato ang Panginoon o ang Panginoong Yesus na parang biyenan, mother-in-law. Come on, sino mga mother-in-law dito? Meron? May mga mother-in-law? Ayan, no? I see Sam, no? Okay, no? Mga biyenan, ano daw ba yung karakteristik ng mga biyenan? Minsan kasi, di ba, sabi nila, ako wala problem sa biyenan ko, napakabait nung biyenan ko. Okay? Nung mother-in-law ko, pag dinadalaw ko yun sa Pangasinan, ako grabe, no? Mahal ako nun. Okay? Pero, ito reality. They say, na pag biyenan daw, no? Kontrabida Alright. Sabi nila, ang mother-in-law daw, minsan masarap i-welcome, pero madalas gustong tutulan. Or patulan. Tama? No? Pero I want you to understand na ang mga mother-in-law, mababait naman talaga sila No? Ako hindi pa ako, at ayoko pa, no? Na maging biyenan. Okay? Mababait naman talaga sila. Well-meaning people. Actually, very concerned sila sa welfare ng kanilang anak. No? Okay? Kaya nga sila nangingialam ang Panginoong Yesus, parang gano'n ang treatment. Ayaw nating nangingialam. Stay a while lang, saglit lang. Stay a little longer. Tapos, pagka nagkakaroon ka na ng problem, pagka gusto mo na, adventure to, punta ako dito. Okay? Gusto mo na, si Jesus, hindi na stay a while. Hindi na stay a while, no? Or hindi na mangialam sa buhay natin. Are you getting the analogy? Amen, no? Okay. Jesus is so concerned about our spiritual security. Okay? Tsaka yung general welfare natin, no? Now, what does in and out imply? Kasi sabi ni Jesus, di ba? I am the door. If anyone enters by me, will go in and out. Okay? Ang in and out, that means or that implies security and protection. Okay? Medyo related dun sa unang point, no? Security and protection. Balikan nga natin yun, yung ship pen. Yung ship pen. Ayan, no? Okay. So, you see, ang Panginoong Yesus talaga, no? He being the door, no? Siya yung nagsisilbi na proteksyon ng mga ship, no? Okay? Kasi the reality, no? Ang realidad talaga, no? Merong mga magnanakaw, merong mga intruder, merong mga predators. Okay? At anong ginagawa ng mga magnanakaw dito? Nag-over the backod, Hindi dumadaan dito Okay? Are you getting it? No? Tapos, ang mga wild animals, hindi naman yun makakaakyat dito kasi ang taas niyan. Pero dadaan yan dito. Pero bago makadaan ang mga predators at mga wild animals, dadaan muna sila sa kamay nito. Okay? Naunawaan natin? Okay? Sa gatekeeper, sa doorkeeper. Si Jesus ang doorkeeper natin. Amen? Kaya yung mga gustong sumira, pumatay, no? Magnakaw sa ating buhay, kung si Jesus ang pintuan, if you treat Jesus as the door of your life, protected tayo. Amen? Secured talaga tayo I want you to understand this, no? Whether we accept it or not, all of us, lahat tayo, vulnerable tayo sa mga predators Okay? There are predators around us. Ano ba yung mga predators, no? Sa kanila, pag sinabing predator, mga wild animals Ito yung mga wild animals like lion, leopards, no? Mga jackals, mga hyenas, na umaatake sa mga sheep Alright? Okay, ngayon ang ginagawa ng doorkeeper, talagang nilalabanan
I want you to understand that there are predators in our life. Pero ang main predator natin, walang iba kundi si Satanas. Amen? Okay. In the spiritual sense, no, ang thief na tinatawag, kasi sabi sa John 10:10, no, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Okay, so ang predator natin o ang thief natin or ang robber, ang magnanakaw, walang iba kundi si Satanas eh. And Satan uses other means also. Pwedeng yung barkada mo, pwedeng yung girlfriend mo, no? Or anyone else na nagkakaroon ng negative influence sa atin. Are you getting it? Kaya dapat maging maingat talaga tayo, maging matalas tayo. Because Satan plays, no, ng hindi patas eh. Pag kumilos yan, pag tumira yan, hindi patas. Naniniwala ka doon? Ang atake niyan, grabe, kagaya nung sa sinasabi ko, di ba? Nag-o over the backod yan eh. Hindi yan pumapasok sa tamang daan eh. Eh maraming pagkakataon na paglilinlangan tayo. Amen? Tama ba? Okay? Ang ginagawa ng predator sa atin o ng magnanakaw, ninanakaw yung ating apoy. Pinapatay yung ating apoy. Apoy saan? Sa paglilingkod. Apoy saan? Sa relationship natin sa Lord. Minsan mapapansin mo, bakit kaya ako tinatabangan na? Tinatabangan ako mag-attend ng SEL. Tinatabangan ako na mag-attend ng SOL. Ano pa? Nakawin yung magandang pangarap na meron ka, no? Yan ang ginagawa ng mga predators at saka mga thieves, ng mga magnanakaw. Pangarap mo na makatapos ng pag-aaral. Pangarap mo na matulungan ang mga magulang mo pagka ikaw ay nakatapos na. Pero dahil nasila ka nung predator, ano nangyari? You got into a relationship, untimely relationship, at dahil sa tindi ng pagmamahal mo sa kanya, binigay mo ang iyong sarili. Ayun, nabuntis ka. Amen? Are you getting it? And then, gone is yung pangarap. Yung mga ambitions natin, yung mga aspirations natin. Kaya maging maingat tayo, kapatid, ha? Ano pa? Sira yung testimony mo. Okay? Ay, yung testimony mo, nagbabago ka na eh. Iniwan mo na yung bisyo mo eh. No? Kaya lang, hindi mo nagwardyahan yung sarili mo doon sa mga dati mong mga weaknesses at nung merong dumating na pagkakataon. Dahil siyempre ang weakness, di ba? Ganito ang style ng weakness eh, yung human nature, no? Halimbawa, ang weakness mo ay pag inom ng alak o pagsisigarilyo. Pero nung nakakilala ka sa Panginoon, nakapag-encounter ka, sinuko mo na talaga, Lord, ayoko na tumikim ng konti. Hindi, ayoko nang tumikim ulit. Alam mo na yung effect sa'yo, di ba? Pero dahil hindi mo nagwardyahan ang sarili mo against predators, ano nangyari? Eto na, pagka merong nag-aya sa'yo sa party, and andyan yung alak, hindi ka makaresist. Hindi ka makaresist. Amen ba? Pag-isipan natin yan, kapatid, ha? Amen ba? Are you still there? Come on. Are you still there? Amen. Dahil pinapasok mo na si Kristo si Jesus sa buhay mo, I want to assure you, you are safe, you are secured. Now, pag sinabing safe and secured, kasi pwedeng maisip mo, bakit ganon? Sabi, safe and secured, pero nadidisgrasya pa rin ako. Nananakawan pa rin ako. Christian ako. Okay? I want you to think about that, ha? Amen ba? Ay kasi baka mamaya may mga dinidilang dyan sa atin. Right? Or may pinapadaan tayo sa mga trials and tawag dito, mga pagsubok nga sa buhay, no? So that God will be able to see kung magpapatuloy ka pa rin sa relasyon mo sa Kanya sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa atin. Amen. Okay, no? He is the door to the ship. And you are safe and secured kapag pinapapasok mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Listen to this, hindi ka ilalaglag ni Jesus. Iwanan ka man ng iba, hindi ka niya iiwan. Amen? Jesus is the door to a secured life. Third point, no? Third point.
Through Jesus, you will find fulfillment. You will find fulfillment. Or sa Tagalog, kasaganaang katuparan. Okay, can you show the, ulit, the image? Okay? Yung pasture. Sabi ni Jesus kasi, if anyone enters by me, will find pasture. Okay? Okay, this is a picture of a pasture. Okay? Ganda, di ba? This is a picture of sustenance, provision, safety, fulfillment, contentment, satisfaction. Right? Amen ba? Okay. Kasi Jesus really is the door, no? He is the door to a sustained and fulfilled life or fulfilling life, no? Kasi ganito, pansin nyo, may mga tao, kain ng kain pero hindi nabubusog. Kayod ng kayod pero hindi nakakaipon. Tama? Tama ba? Hanap ng hanap pero hindi nakakasumpong. Anong tawag sa kanila? Come on, anong tawag sa kanila? Kawawa. Diba? Tama? Diba? Unfulfilled. Dissatisfied. Right? It is happening, right? Nangyayari yan, di ba? Tama? Okay. Pero gusto kong i-assure kayo, mga kapatid, no? Jesus did not come here on earth and die on the cross para ikaw na anak niya, na pinagbuhusan niya ng kanyang banal na, yung kanyang dugo, no? Okay? Sinacrifice niya yung kanyang sarili para sa'yo. Para ikaw ay mabuhay lang ng hopeless, helpless, at kawawa. Did you hear that? No? Hindi siya nagsakripisyo sa krus. Ang sarap ng buhay niya doon sa taas sa langit. Pero sa tindi ng pagmamahal ng Ama sa langit, sinugo niya si Jesus Okay? Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat Amen? And so, anong dapat response natin? Magmumukmuk pa rin tayo. We feel na, wala. Hopeless na ako, helpless na ako, wawa. Hindi dapat ganon. Amen ba? Okay? Sabi John 10:10, no? He came that you may have life and have it to the full. Sa Tagalog yan, ganda, masaganang lubos. No? Now, pagka naiisip natin o naririnig natin yung salitang abundant, what comes to your mind? Maraming pera? Mayaman? That's what comes to our mind, right? Tama? Bakit? Kasi mini-measure natin yung abundance in terms of quantity and quality. Okay? Did you get that? Naunawaan natin? No? Mini-measure natin, gine-gauge natin sa pamamagitan ng quantity and quality. But I want you to understand this, Abundance is about a feeling also. Abundance is also a feeling. Okay? It's also about feelings. It's a state of mind. Sabi mo nga sa katabi mo, state of mind daw. Kailangan ginagamitan ng utak. Okay. Alright. It is not how much, no, you have or how little you have. Hindi ito tungkol sa malaki ba or maliit yung meron ka, no? It is about what you think and what you feel in what you have. Did you get that? Hindi ito tungkol sa madami bang meron ka, konti bang meron ka. Kundi ano ba ang iniisip mo at nararamdaman mo sa kung anong meron ka. Because the reality is, hindi man tayo pare-parehas ng status ng buhay Tama? Merong pinagpala, merong papunta pa lang sa pagpapala, merong nag-iintay sa pagpapala. No? I don't like to use the word mahirap. Kasi declaration yun no? Yung papunta ka pa lang sa pagpapala. O ganyan ka lang sa ngayon, no? Pero papunta ka doon. Is that an amen? Okay, no? It's a state of mind yung abundance. People normally fall into thinking na pag wala kang pera, kawawa ka. Pag konti yung pera mo, wala pa din, no? Kapos pa din. Pag luma yung gadget mo, no? Wala kang dating. O kaya pag pangit ka, wala kang kwenta. Maraming ganyan, di ba? Tama? Ayan. Ayan. Tuwan-tuwa na naman kayo sa mga ganyan. But you know what? Church, kasi alam nyo, pagka tayo masaya, pag tayo grateful, pag tayo may peace of mind,
That's abundance. Amen? No? We are indeed experiencing ang isang lubos at masaya at masaganang buhay. Lalo na kung binibless ka pa ng todo ni Lord, di ba? Sa ibang areas ng buhay mo. Amen? Tama na? Yun nga yung in terms of quality and quantity. No? I want you to understand this also, church. Maaaring alam nyo na to pero let me emphasize this. No? God is a generous God. Amen? Pag nag-bless ang Lord, grabe, todo-todo, apaw-apaw. Amen? No? Naniniwala kayo dan? Pag nag-bless ang Panginoon, pag pinagpala, naku talaga. Wala siyang reservation. Anong patunay? Tanungin mo ko. Ano? O dali. Ayaw na nilang sumabay. No? Ang patunay niyan, God gave His only begotten Son. Right? Without reservation. Without hesitation. Hindi siya nagdalawang isip sa'yo eh. Ganun ka-generous ang Lord. Amen ba? Now, if God is a generous God, and He wants to bless us sa iba't ibang areas ng ating buhay, bakit parang may harang sa blessing? Have you thought of that? Ba't parang may humaharang? Ba't parang hindi dumadating? Tanungin niyo ako, bakit? Dahil sa kasalanan. Isa sa mga dahilan yan, kasalanan. It is sin that blocks the way. Gusto na ni Lord bigay Pray ka ng pray, no? Gusto na ni Lord, kaso, dami mong issues. Dami mong kasalanan. Example, sige. Katamaran. Idleness. Can you show the verse, please? Okay. Sa ikalawang Thessalonica, no? 2 Thessalonians 3 verses 6 to 10, no? Gusto ko kayo magbasa nito, ha? Pwede? Request ko lang. Kaya niyo basahin ta? Naku, ayaw na sumagot, no? Okay. Natatakot yata doon sa verse. Sa dalawang verse. Kaya niyo basahin to? Sige. With an attitude na ninanamnam nyo yung nasa verse, ha? Lahat, magbabasa, ha? Okay? Is it a deal or no deal? Deal. I can't hear you. Is it a deal or no deal? Deal. Go. 1, 2, go. Verse 10. 1, 2, go. Aray ko, sabi ng iba. Ouch! Sabi ang linaw, no? Sabi ni Apostol Pablo, no? Mga kapatid, iniuutos ko sa inyo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Layuan daw. Hala, layuan daw. Do not associate dun sa sino man na kapatid na tamad. Grabe, kapatiran po, kasama sa church. Tamad, layuan daw. Grabe niya po, sabi niya Apostol Pablo, di ba? Ayaw sumunod sa mga utos, no? Sa mga turo. No? Layuan daw natin. Tapos sa verse 10, sabi niya, nang kami kasama nyo, eto pa in-emphasize pa no? Sabi ni Apostol Pablo, no? Pinaalala niya, no? Nung kasama nyo kami, sinabi ko nga, no? Ang ayaw magtrabaho, wag pakainin. Or in other words, ang tamad, wag pakainin. Yung iba nag-iisip, no? Tamad ba ako? No? Pag-isipan nyo rin yan. Dapat productive yung life natin. Diba? Yung hands natin. God has not created you for idleness. No? Seemingly, pag titingnan mo, idleness, katamaran, parang di naman mabigat na kasalanan no? Yung wala ka lang ginagawa, naka-standby ka lang, tapos wala ka namang inaargabyado, wala ka namang inaapi. Feeling mo lang yun. Inaargabyado mo yung nanay at tatay mo kasi wala kang ginagawa. Tama ba? Tama ba? Come on. O kaya yung asawa mo, inaargabyado mo. Imbis na naghahanap buhay ka, nakatambay ka lang, wala kayong pinagkakitaan. Tama?
Sa harapan ng Panginoon, kasalanan yan. Let's take a look at 2 Timothy also. Dito, in-identify din ni Pablo, no? Ang daming uri ng kasalanan. Lalo na raw sa mga huling araw. And mind you, we are in the last days. So, ito yung mga nangyayari na kasalanan that blocks the blessings, the flow of blessings in our life. Okay. Oh, again, with an attitude, yung ninanamnam, ha? 2 Timothy 3 verses 1 to 5. 1, 2, go. Ayan, no? In-identify dyan sa 2 Timothy, iba't ibang klase ng kasalanan, no? Okay? May na-pinpoint ka ba para sa'yo? Nakita mo ba na salamin mo? Mayabang kaya ako? No? Wala ba akong pagpapahalaga sa mabuti? Maganda kasi nasasalamin natin, nakikita natin ano yung condition natin sa kasalukuyan. Amen? Verse 5, ang linaw. Sila'y may anyo ng pagiging Diyos. Kala mo, religious no? Pero ang nakikita ang kapangyarihan, hindi nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. At ano daw ang dapat gawin? Iwasan, layuan. Kagaya nung sa di ba? Doon sa 2 Thessalonians, iwasan daw. Bakit kaya, sabi ni Pablo yun, iwasan? Ay kasi, kapatid, nakakahawa. Right? Nakaka-impluensya. No? Pag dumikit ka sa mayabang, nagiging mayabang ka rin. Tama? Pag dumikit ka sa kuripot, tapos mahina-hina ka, pwede kang malinlang din nagiging kuripot ka rin. Birds of the same feather flock together. Amen? Tama? So, wag ganon. Amen? Now, another thing, no? Kasi sin blocks the way. If God is a generous God, ba't ang tagal naman ng blessing? Tanungin mo, bakit? Ayokong kayo lang, lahat tayo. Dali, tanungin niyo ako, bakit? Timing, kapatid, timing. It's not just about sin. Pero yung timing din, no, ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, may mga Christians, pag humiling kay Lord, gusto agad-agad andyan na. Gusto instant andyan na. No? Parang instant noodles, instant coffee. Tama? No? Sa totoo lang, si Lord, hindi naman delayed Atat ka lang. Did you hear that? Atat ka lang Kasi, alam nyo, ang timing ng Lord, hindi mo naman timing Or ang timing mo, hindi timing ni Lord. May panahon siya. Maaari kasing may dinidil pa siya sa'yo. Meron pa siyang inaayos sa'yo. May tinuturo pa siya sa'yo. Amen? Gusto mo ng jowa? Come on, come on. Gusto mo ng jowa? Hindi. Oh, ang galing. Oh, ay, ang galing mo, nak. Sino gusto ng jowa? Dali. Gusto mo ng jowa? Gumraduate ka muna. Graduate ka muna. Kahit TESDA pa yan. O dito sa church, SOL. I-graduate mo muna. No? Malay mo, bigyan ka na ni Lord. Amen? O listen to this. Huwag ka munang pumorma o magpaporma. Iuwi mo muna ang diploma. Amen? Ay, tuwan-tuwa sila, di ba? Tuwan-tuwa kayo. Oy, seryoso si Mami Weng, Kala nyo, Iuwi mo, graduate ka muna. Magkapangarap ka. Alam niyo, si Pastora Jer, yung wife ni Bishop Oriel, one time nagturo siya. At sa kanyang pagtuturo, nakwento lang niya, may pang-apat na anak, yung bunso nila, babae na, nung maliit pa, tinanong niya, sabi niya, anak,
when you grow up, what do you want to become? And usually mga nanay, ganyan, di ba, no? Tama? Anong gusto mo paglaki mo? I want to be a doctor. Gusto kong doktor. Gusto ko ganito, ganito. Engineer. No? Tama? Ganun, di ba? Ang picturean. Ngayon, tinanong niya yung bunso niya, anong gusto mo anak paglaki mo? Sabi nung bunso niya, Mami, gusto ko maging presidente. Ang taas ng pangarap, di ba? Kaya sabi niya, sige anak, magpresidente ka. Kahit presidente muna ng TODA. Mag-umpisa ka doon. Amen? Sa anong point? Ano yung TODA? Yung iba hindi alam yung TODA. Ano yung TODA? Yun sa Yun sa mga tricycle, di ba? Ano ibig sabihin ng TODA? Tricycle Operator Drivers Association? Yan. Di ba? Kahit sa TODA, may presidente. Di ba? Tama. Anong point ni Mami Weng? Bakit sinabi ko to? Dapat magkaroon tayo ng pangarap. Amen? Magkaroon tayo ng pangarap. Taasan natin yung pangarap natin. Kasi gusto ko nga pagpalain ng Panginoon pero sa tamang panahon. Amen? Kasi nga may dinidil pa ang Panginoon sa iyo. Okay, praying for financial freedom. Sino may gusto na kahit anong gusto niyang bilhin, pwede kasi may financial freedom siya. Gusto niyo yan? Kasi desire ko yun pero ang dapat natin gawin, magbayad ka ng utang. Mag-umpisa ka doon, bayaran mo muna. Di ba? Tama? Na? Okay. Ito pa. Gusto mo ng healing? Gusto mo gumaling? Come on. Gusto mong gumaling? Matulog ka ng maaga, hindi umaga. Tama. Ganun lang. Matulog. Mag-umpisa ka sa ganun. Kasi ang daming pinanggagalingan ng karamdaman, laging puyat. Tama? Simple, di ba? Simple things. These simple things in our life make a difference. No? Amen? Ito, last na to. If God is a generous God, ba't parang hindi naman mahanap the ways yung blessing? No? Hindi niya mahanap Kapatid, I want you to understand, alam na alam ni Lord yung address mo. Kung saan papadala yung blessing. Ang issue, kung ready ka na ba? Amen? Kanina timing, di ba? Kasalanan. Ngayon naman, preparedness. No? Alam naman ng Panginoon kung saan ipadadala, kung nasaan ka Pero ready ka na ba sa pagdating ng blessing o yung mga paparating na blessing? Amen? Pag baginrant ng Lord, yung desire mo na magka-family, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon? Think about that. Okay? Pag ba pinromote ng Lord, o pinromote ka ng Lord sa work mo, magsasell ka pa rin? Magdi-disciple ka pa din? Good for you kung tumatango ka. Pero kasi, ibang usapan pag nandun ka na That's why, nandito tayo sa point na to, that we are being warned of many things in our life. Baka kasi alam ng Panginoon pag binigay ko tong blessing na to sa kanya, yung promotion, mawala sa Panginoon Ang dami po kayong ganyan. No? Pastor Wing, pag-pray mo naman, magkatrabaho na ako. Pinag-pray ko naman. Ayun, nung pinag-pray ko, nawala na. Di ba? Nawala na sa church. Nawala na rin sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakalungkot po. Pinag-pray natin na magkaanak, magkaroon ng pamilya. Naku, nung ginrant naman ng Lord, halos, madalas na wala sa church. Nakakalungkot po. Pag pinayaman ka kaya ng Panginoon, maglilingkod ka pa rin sa Kanya. Pag pinayaman ka kaya ni Lord, tutulong ka pa rin sa iba. Kailangan kasing maunawaan. Ngayon pa lang, sinisettle na natin yan sa ating mga puso. Because there are many things in our life, na pwedeng mag-take away, magpaalis sa atin, sa relationship natin sa Panginoon. Pero, kapatid, eto Jesus is the door to our right understanding. Si Jesus lang naman talaga ang pintuan, para sa tamang pagkaunawa, ng mga plano, ng Diyos, plano at mga layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag tayo pumapasok sa pamamagitan niya, okay? Talaga namang ma-experience natin yung
satisfying and fulfilling life. Bakit? Kasi tinatama ng Lord yung puso natin. More than our heads, ito din. Amen? Yung puso, it's all about the issues of our hearts eh. Amen ba? Okay? Gusto kong tayo-tayong lahat, no? Okay? Because we received the Word of God. We heard the Word of God. Amen? The Word of God, listen to this. The Word of God hits our mind. Okay? Pero dapat, it will also hit our hearts. Amen? No? Dapat magkaroon to ng effect sa ating buhay. Pumapasok tayo sa Panginoon o si Jesus, we enter through Jesus para ma-access natin. Ano ba ang purpose ng door? Come on. Ano ang purpose ng door? Para magkaroon ng access, di ba? Sa loob ng bahay. Amen? Gusto ng Panginoong Jesus, magkaroon tayo ng access sa mga spiritual blessings, sa mga material blessings, sa fulfilling life. Kasi sa totoo lang, daming tao naman talaga na until now, unsatisfied eh. Kahit mananampalataya na, kahit sumusunod na sa Panginoon, naglilingkod na sa Panginoon eh. Parang may kulang pa rin eh. I want you to understand this, no? It is only Jesus who can satisfy us. When we enter through Him, magkakaroon naman talaga tayo ng access eh. Now kapatid, another thing, diba sa pintuan, isang purpose, no, ng pintuan is for entrance and exit, right? Tama? No? I want you to understand this point. Jesus is the entry point. And Jesus is also the exit point. Entry point saan? Sa mga blessings, kagaya ng nabanggit ko kanina. Sa lahat ng pagtuturo, no, ng Panginoon sa atin. Siya ang entry point para magkaroon tayo ng satisfying life, ng fulfilling life. Siya ang entry point para makaranas tayo ng security, ng protection. Amen? At siya ang entry point para maka-access tayo at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ang pinakamagandang regalo na matatanggap natin sa ating buhay. While we are here on earth, as we respond, no, sa ating pagtugon sa tawag ng Panginoon, He is the door. Now, sabi ko kanina, siya yung entry point, pero siya rin yung exit point. Ha? Siya rin ang labasan? Yes, kapatid. He is the exit point. Exit point sa kasalanan. Did you get that? Kasi sa totoo lang, no? Sabi natin, Christian tayo, mananampalataya tayo, nagsisimba tayo, nag-church, naglilingkod, pero baka meron pa rin talaga tayong inaalaga ang mga kasalanan sa ating buhay. Now, may mga times kasi na nililabela natin yung kasalanan eh. Big tsaka small. Tinatag natin big and small. Kaya pagka tingin mo maliit lang na kasalanan tulad ng lying or idleness, parang pinapalagpas mo eh. No? Are you getting it? No, pinapalagpas natin, parang tingin natin, ay, maunawaan naman ni Lord yan. No? Meron naman dahilan. No, in the sight of God, big or small, yung wrongdoing natin o yung kasalanan natin, it remains to be a sin in the sight of God. Are you getting that? So, siya yung exit point para makalaya tayo o makalabas tayo sa kasalanan na nagpapahirap sa atin all this time para hindi natin ma-access ang lahat ng mga gandang bagay na gusto ng Panginoon. Sabi niya, if anyone enters by me, he will be saved, he will go in and out, he will find pasture. Come on! Dapat magkaroon to ng revelation sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Amen? Alam niyo kapatid, sabi dun sa awit, kailanman di lalayo. Sana ganun yung response natin. Dahil alam natin, ang safety natin, kaligtasan natin, nasa kamay ng Panginoon. Now ngayon, gusto ko, at challenge ko kayo, ito ba yung nais ng inyong puso? Kailanman, Lord, ayokong mawalay sa'yo. Ayokong mawalay sa'yo. Ayokong magdesisyon ng mag-isa. Dahil alam ko mapapariwara ako if I do things on my own. If that is
a desire of your heart, let me pray for you. Taas mo kamay mo, kapatid. Panginoon, marami pong salamat. Dahil sa pagkakataong ito, pwede kaming tumugon, Lord. Nais po namin, Panginoon. Ito ang laman ng aming puso. Ayaw naming mawalay sa iyo, Panginoon. Lagi lang gusto namin sa piling mo. Dahil sa iyo may kaligtasan. Dahil sa iyo may proteksyon. Dahil sa iyo may satisfaction. May sustenance. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. If we are tempted to move out from you in this kind of relationship that we have from you, in you. Dalangin po namin, ibalik mo po kami, utang na loob, Lord. Ibalik mo po kami sa iyong piling. May mga pagkakataon, Panginoon, nagkakamali kami. Pero ngayon, Panginoon, ito po ang laman ng aming puso. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon. Minamahal ka namin. Minamahal ka namin, Panginoon. Salamat po. Patuloy mo kaming balutan ng iyong banal na dugo. Salamat po. Ngayon, kapatid, kung ikaw na nandito, that this is your first time to be here, and you want to receive the gift of salvation. Kasi sabi ko kanina, di ba, He is the entry point. Siya yung pasukan para magkaroon ka ng access, para magkaroon ka ng regalo ng buhay na walang hanggan. Kung ito ang nais ng iyong puso, taas mo ang iyong kamay. Pwede na pong ibaba ang kamay ng mga naipanalangin kanina. Kung ito ang desire ng heart mo, taas mo lang ang kamay mo so I can pray for you. I can lead you into prayer. Salamat sa pagtugon mo. Kaya sumunod ka sa panalangin, Panginoong Yesus, salamat po. Dahil ikaw ang pintuan. Ikaw ang daan, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Narito ako, Panginoon. Nakikita mo ang aking katayuan. Humihiling ako, Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Lord, sa pagkakataong ito, sinusuko ko ang buhay ko sa inyo. Pinapapasok kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Ngayon, kapatid, if you prayed that prayer, believe that you have received eternal life. Ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. At tayo naman, ng mga nakatanggap na ng buhay na walang hanggan. Come on, mga kapatid. Just continue to be grateful. And just continue to work out the fruit of our salvation. The fruit of our repentance. Kasi anak tayo ng Diyos. God has set us apart. Nasa kawan na tayo ng Panginoon. Huwag na tayong lalabas. Huwag na tayong hihiwalay sa kanyang piling. Dahil alam natin na maraming panganib sa labas. And alam natin na meron tayong kaaway to kill, to steal, and destroy our lives. But thank God, kasi andyan ang Panginoon to always protect us. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ito. Dalangin po namin na sa aming pag-uwi, sa aming paglabas ng simbahang ito, Lord, bit-bit namin, dala-dala namin mga magagandang bagay na aming tinanggap mula sa inyo. And we will always keep it in our hearts, Lord, ang aming pananampalataya that you will not let go of us. That you are in control of our lives, Lord. Nananampalataya po kami, hawak-hawak mo kami, hindi mo kami binibitawan. You will not let go of us. Kaya Panginoon, tulungan niyo rin po kami to never let go of you, O God. Kagaya ng ginawa ni Jacob, he did not let go of you. Kaya tinanggap niya ang pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ito.